Ang batas ay batas, ang may kasalanan mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Mga kabayan, nag-alok na ng 10 milyong pisong reward ang DILG para sa makapagtuturo ng kinaroroonan ng kontrobersyal na pastor na si Apollo Kibuloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ, at tig 1 milyong piso naman para sa limpang kasamahan ng pastor. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, dapat sumuko na lang at magpakita na itong si Pastor Kibuloy sa mga otoridad at harapin ang mga kasong ibinabato sa kanya kung talagang wala siyang kasalanan. Alam nyo, ito naman ay warrant and we have to implement this. Kung talagang wala po kayong kasalanan, Pastor, meron tayong tinatawag na korte, no? Na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon kamukha ng ginagawa ng ibang ordinaryong tao. Magsiserve ka ng warrant para ikaw pa masama. Hindi ba? Basta simple lang. Ang batas ay batas, ang may kasalanan mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Ngayon, simple lang. May warrant, wala kang kasalanan, sumuko ka. Sumuko ka. Mahirap ba yun? Samantala, tila nagpapanik na ang mga otoridad sa tunay na sitwasyon at kinilalagyan ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Goo. Ito ay matapos hindi sumipot sa nakaraang pagdinig sa Senado ang alkalde. At kahapon nga ay muli nagpahiwatig ang mga abogado ni Alice Goo na hindi ulit makakadalo sa gagawing pagdinig itong si Goo dahil sa di umano ay may trauma pa rin ito. Pero hindi nagpatinag si Senador Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian kaya nagpadala agad ito ng subpina para kay Alice Goo. Pero ang problema ay hindi nila malaman kung nasaan na ngayon si Goo dahil ilang linggo na itong wala sa kanilang farm kaya hindi maisilbi sa mismong alkalde ang subpina. Kaya naman kung sakaling hindi ito makakadalo sa gagawing pagdinig sa Senado, ipapahanap na ito sa mga otoridad para arestuhin. Dahil dito naghain na rin ng kuwaranto case ang Solicitor General para mawala ng bisa ang birth certificate ni Goo, pati ang mga mahalagang dokumento ng alkalde at tatuluyan ng hindi ito makalabas ng bansa. Inatasan na rin ang fact-finding panel na makipag-ugnayan sa komite sa Senado, NBI at Solgen para sa pangangalap ng ebidensya. Noong nakaraang linggo, naghain na ng petisyon ng Office of Solicitor General para kanselahin ang birth certificate ni Goo. Kung makansela raw ito, mawawala raw kay Goo ang pinakaimportanteng ebidensya niya sa kanyang pagkatao. Ang purpose nito ay to demolish yung kanyang primary defense sa mga legal actions na maaaring against her, including quo warranto. We're trying to remove or eliminate yung kanyang possible primary defense. Sa panig naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, wala ng lusot at dahilan itong si Goo para tanggihan ang kanyang partisipasyon sa mga sindikatong Chinese na kasabwat nito dahil sa mga ebidensya na na-recover nila kung saan ay malakas ang kasong isinampa nila sa alkalde na qualified human trafficking base na rin sa mga reklamo ng mga biktima ng pang-aabuso kasama na dito ang pagtorture at pagpatay sa kanilang mga empleyado. Nakita naman natin yung laki, yung lawak, yung pagkabayolente, pagkabrutal nitong Pogo Hub na ito dahil may mga nangyaring harapan na pagto-torture. In fact, even after the raid, meron pa kayong na-rescue na torture. Yung isang lalaki nga po na nakaposas pa doon sa bed frame niya. And then the other one was shouting in Chinese language. It turned out yung isa palang sumisigaw na yon, nakatali po doon sa loob ng isang kwarto at humihingi po ng tulong. Sabi niya, nandun po siya for almost 10 days. The torture is continuous, the beating is continuous. Kaya when we entered the room, parang nagpapanik siya kasi he thought na we are yung mga torturers eh. And then the next day may nakuha na naman po kami mga ganon torture victims na nakakalat. And if you go around the illegal Pogo Hub, it's like normal to see torture equipment. In many rooms, there are a lot of torture equipments. There are baseball bats na UP na tasers. Nagkalat, parang it's a normal thing to hurt, to inflict harm, at siguro pumatay.
At sa iba pang mga balita, nanindigan naman itong si Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya titigilan itong si Senator Nancy Binay para ilabas ang totoong presyo ng kontrobersyal na Senate Building Project, kung saan ay kaduda-duda ang tila paglobo ng presyo nito na umabot ng bilyon-bilyong piso na pinaghihinalaan ni Cayetano na may malaking korupsyon na nagaganap sa naturang proyekto. Simple lang naman to eh. Isa lang pinag-uusapan natin dito. Magkano talaga ang Senate building? Dapat ba talaga natin gastusin ang 23 billion or more? We started this investigation, this review, na wala tayong sinasabing may anomalya, wala tayong sinasabing may irregularity. Simple lang, 23 billion kasama yung sa lupa masyadong mahal. What did Senator Binay do? She started going around, nagmamamarites, nagkakalat ng kung ano ng chismis, at kasama sa official chismis na kinakalat is that mali yung numbers namin. She can correct it anytime. And let me address this to her now. Senator Nancy, linawin na lang natin tong lahat. Mahinahon, sa tama, napaka-busy ng ating bansa, napakaraming problema. Magkano ba talaga ang Senate building? Of course, kasama lupa. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ilang linggo na raw wala sa kanilang farm sa Bamban, Tarlac si suspended Mayor Alice Go. Base yan sa nakuhang impormasyon ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA mula sa katulong sa farm ni Go. Sa sulat na ipinadala ng OSAA kay Senator Risa Ontiveros, sinabi nilang hindi alam ng helper kung nasaan ang alkalde. Bukod dyan, hindi rin daw niya kilala ang tatlong kapatid ni Go kaya hindi niya tinanggap ang sabina ng Senado. Ipinadala ang sabina para padaluhin si Mayor Go at kanyang pamilya sa pagdinig ng Senado ngayong Miyerkules. Pero mukhang hindi raw dadalo si Go sa hearing dahil traumatized pa rin daw ang alkalde. Sagot naman ni Senator Risa Ontiveros dyan, hindi lang si Go ang traumatized. Ang mga biktima ng human trafficking sa mga Pogo Hub daw ay na-trauma rin. Alam daw ni Ontiveros na mahalaga ang mental health pero hindi raw ito pwedeng gamitin ni Go para takasan ang pananagutan. Dagdag pa ng senador, posibleng ipaaresto si Go kung hindi siya sisipot sa pagdinig ng Senado sa July 10. Ang COMELEC naman, bumuo na ng fact-finding committee para imbestigahan ang mga papeles ni Go na ginamit niya sa kanyang kandidatura noong 2022 elections. Titingnan ng komite kung mayroon nga bang misrepresentation sa kanyang certificate of candidacy. Dito malalaman kung kailangan bang maghain ng election offense case laban kay Go. Inatasan na rin ang fact-finding panel na makipag-ugnayan sa komite sa Senado, NBI at SOLGEN para sa pangangalap ng ebidensya. Noong nakaraang linggo, naghain na ng petisyon ng Office of Solicitor General para kanselahin ang birth certificate ni Go. Kung makansela raw ito, mawawala raw kay Go ang pinakaimportanteng ebidensya niya sa kanyang pagkatao. Ang purpose nito ay to demolish yung kanyang primary defense sa mga legal actions na mahihain against her, including quo warranto. We were trying to remove or eliminate yung kanyang possible primary defense. Plano rin ng OSG na maghain ng petisyon para kanselahin ang birth certificate ng tatlong kapatid ni Go. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, gumagamit ng mga peking dokumento ang mga illegal na Pogo Hub para itago ang mga totoong may-ari nito. Posibleng Chinese syndicate daw ang nasa likod ng ganitong modus. In one of the torturers na nahuli po namin, we can see pictures of torture victims, dead torture victims. How they tied, how they handcuff torture victims sa mga beds nila, how they treat yung mga torture victims nila. There are pictures, parang pinagmamalaki niya pa eh. Sabi ko, this is no ordinary criminal. This is no ordinary criminal group. These are dangerous people na we really need to deal with a strong hand. Nakita naman natin yung laki, yung lawak, yung pagkabayolente, pagkabrutal nitong Pogo Hub na ito dahil may mga nangyaring harapan na pagto-torture. In fact, even after the raid, meron pa kayong na-rescue na torture. Yung isang lalaki nga po na nakaposas pa doon sa bed frame niya. And then the other one
was shouting in Chinese language. It turned out yung isa palang sumisigaw na yon nakatali po doon sa loob ng isang kwarto at humihingi po ng tulong. Sabi niya, nandun po siya for almost 10 days. The torture is continuous, the beating is continuous. Kaya when we entered the room, parang nagpapanik siya kasi he thought na we are yung mga torturers eh. And then the next day may nakuha na naman po kami mga ganon torture victims na nakakalat. And if you go around the illegal Pogo Hub, it's like normal to see torture equipment in many rooms. There are a lot of torture equipments. There are baseball bats na UP na tasers. Nagkalat. Parang it's a normal thing to hurt, to inflict harm, at siguro pumatay. Nag-alok na ng 10 milyong pisong reward money ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. May tigi 1 milyong piso naman na patong sa ulo ang 5 pang kapwa akusado ni Kibuloy. Alam nyo, ito naman ay warrant and we have to implement this. Kung talagang wala po kayong kasalanan, Pastor, meron tayong tinatawag na korte, no? Na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon kamukha ng ginagawa ng ibang ordinaryong tao. Yan ang panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos kay Apollo Kibuloy na patuloy na nagtatago sa batas. Dahil dito, nag-alok na ang kalihim ng 10 milyong pisong reward para sa sino mang makakapagturo sa pinagtataguan ni Kibuloy. Mula daw ang pondo sa mga pribadong individual na dismayado sa patuloy na pagtatago ni Kibuloy. Para niyuyurakan eh. Magsiserve ka ng warrant para ikaw pa masama. Hindi ba? Basta simple lang. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Ngayon, simple lang. May warrant, wala kang kasalanan, sumuko ka. Sumuko ka. Mahirap ba yun? So, ito po nangyari rito. Kaya meron po kaming mga kaibigan na they're so frustrated about what's happening right now. At gusto makatulong. Kaya nagbigay ng reward ng 10 million. Bukod kay Kibuloy, nag-alok na rin sila ng tigi 1 milyong piso para sa ika-aresto ng mga kapwa-akusado na sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simañez at Jacqueline Roy. Naharap sila sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. These are these people. Just look at, isa-isahin natin ano ba ang krimen? Ang krimen ay child abuse and exploitation. No? Mga bata. Pangalawa, trafficking. Ano yung trafficking? Lalabas-pasok mo, mga tao mismo. At ito'y walang piyansa. Ang PNP, nagbabala naman sa mga taong tumutulong sa pagtatago at nagkakanlong sa mga sospek. Just want to read yung, that's a PD 1829 po. Obstruction of justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago at hindi sinasabi kung asan yung para ito po, harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. Wala pa naman daw nakukuhang impormasyon ng otoridad na nagsasabing nakalabas na ng bansa si Kibuloy at kanyang mga kapwa-akusado. Simple lang naman to eh. Isa lang pinag-uusapan natin dito, magkano talaga ang Senate building? Dapat ba talaga natin gastusin ang 23 billion or more? We started this investigation, this review, na wala tayong sinasabing may anomalya, wala tayong sinasabing may irregularity. Simple lang, 23 billion kasama yung sa lupa masyadong mahal. What did Senator Binay do? She started going around, nagmamamarites, nagkakalat ng kung ano nung chismis, at kasama sa official chismis na kinakalat is that mali yung numbers namin.
she can correct it anytime. And let me address this to her now. Senator Nancy, linawin na lang natin tong lahat. Mahinahon, sa tama, napaka-busy ng ating bansa, napakaraming problema. Magkano ba talaga ang Senate building? Of course, kasama lupa. Kasi DPWH mismo ang nagsabing, hindi pa nila malaman hanggang magkano aabutin. DPWH mismo nagsabi, hindi pa tapos lahat ng plano. DPWH mismo nagsabi na 21.7 billion so far. So far. And Senate Finance na nagsabing mahigit 1 billion yung lupa. So 23B. So eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat Alam niya naman walang mangyayari dyan sa ethics case Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa, chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos magwo-walk out ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganun mag-walk out. Diba? Meron siyang pasubali sa chairman o whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics, diba? Although that's always an option, papasok ako doon sa ginugulo lang niya. Balik tayo sa issue. Bakit 663 million sa landscaping alone? Diba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So, wala pa kaming tinuturo dito. So, hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react. No? So, if she wants a mahinahon na usapan, so Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. If you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung guguluhin mo yung hearing, I won't take that sitting down. Diba? I won't take that sitting down. Part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin to? Nakita niyo yung masasakit na nangyari sa akin sa Kongreso, nangyari din sa akin sa Senado nung panahon ni Senator Villarreal, nangyari din sa CA yan. Pero it's part of work. After that, no more problem, di ba? Pero mag-ayos tayo. Tayo na, hindi ikaw. Mag-ayos tayo. At paano tayo magkakaayos, Senator Nancy? Simple lang. Stick to the issue. Himayin natin yan 23 billion na yan o kung tingin mo 21.7, himayin natin. Mahinahon tayo. Sundin natin yung tamang rules at ilabas natin ang tama. Then magdesisyon tayo. Paano matatapos ang building at ano yung tamang presyo ng building. Pero yung pasad na yan na 1.6 billion, yung broadcast system at saka security system na pag pinagsama mo 2 billion, yung garden o landscape na 663 million, hindi pwede sa akin yan. Sa akin napunta buti ko hindi sa akin napunta Kung hindi sa akin napunta, isa lang ako sa 24 na boboto. Pero sa akin napunta, i-recommend ko talaga sa 24 na ayusin natin yung tamang pondong. Another issues na po regarding to sa recently signed kanina yung reciprocal access agreement. How beneficial po sa Japan? Opo, Japan. Yes, sir. It's tricky. I'll tell you muna sa benefit, no? Dahil mapagpatawad at tunay na pagpapatawad kasi nakakalimot di ba? In the Bible, God says when He forgives, He forgets, di ba? So, kung makikita nyo, ang Korea at China, sensitive pa with anything military sa Japan. Pero tayo, tunay na mga kapatid, tunay na magkapatid ng tingin ng Pilipinas sa Japan, the Japanese help us with our infrastructure. So, in a sense, sa positive, syempre, we need all the help we can get. However, you can expect reactions talaga once na papasok sa military o semi-military. So, mapag-uusapan naman to sa Senate pa rin. So, it's good to have allies. The question is, saan mo gagamitin yung cooperation na yan? Because you don't want there to be more problems than solutions. So, I haven't seen yung laman. But of course, I think the government of Japan na parami ng parami, palaki ng palaki yung area sa yung cooperation. So, katulad ngayon, hindi ganun kataas ang turistang Chino o Chinese sa atin. And talagang for every 2 or 3 tourists, isang trabaho ang nakrecreate sa Pilipinas, tumaas ng konti ang ating unemployment. So if the Japanese and Koreans who have done it before can help us by helping us have more tourists here,
Those are forms of help na wala sa agreement. So, bottom line, I think it's a positive step. Kailangan lang natin tignan at himayin kasi there's going to be a little bit of controversy then. It really depends. Senator Amy has been outspoken about how the country should deal with the West Philippine Sea. So it depends kung isa-schedule niya at it depends din sa lalim ng mga tanong niya. No? And we usually support the chair sa desisyon niya. No? But we'd like to thank the Japanese government na parami ng parami ang areas where may cooperation tayo. Sir, the National Press Club